mga kasagutan sa inyong mga katanungan may kinalaman po sa pananampalataya, espiritualidad at iba't ibang mga suliranin sa buhay. Para hindi po tayo magluwat, kasama natin si Kapatid na Henry Soriano. Kapatid na Henry, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kababayan sa lahat ng mga monitoring centers natin ngayon na naka-connect pa sa atin. Salamat sa Panginoon, meron tayong isa pang ganitong pagkakataon na magkausap para sa pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga po ng ganitong bagay sa Diyos. Kung para sa atin, hindi natin masyadong nare-realize kung gaano kahalaga ito. Sa Biblia po, mayroong ganitong pahayag sa Malakias 3:16. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kaniyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin sa makatwid bagay isang tanging kayamanan, at aking silang panghihinayangan na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Yung pong salita na yon ay resulta ng kanilang ginawa dun sa 16. Nang magkagayon silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan. Yun pong pag-uusap ukol sa Diyos, may maganda po't mahalagang nagiging resulta yon. Sabi doon sa 17, sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Ang tao po para maging sa Diyos, kailangan maintindihan natin yung mga bagay-bagay na ukol sa Diyos. Ang sabi doon sa hula ni Propeta Malakias, yung mga natatakot sa Panginoon, nagsang-usapan, nag-usap-usap sila. At sila'y pinakinggan ng Panginoon at dininig. Isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Ang naging resulta, sabi ng Diyos, sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yung pong maging sa Diyos tayo, ariin tayo ng Diyos na Kanya, ay bunga yon ng pag-uusap-usap na ang pinag-uusapan, hindi chismis, hindi mga kung ano-anong buhay ng artista. Ang pinag-uusapan ay yung mga salita ng Diyos. Kaya po ito ang aming ginagawa na nagbubukas kami ng mga gawain para mapag-usap-usapan yung mga bagay na ukol sa Diyos. Kasi po, kung tayo lang mga tao ay tayo lang ang gagawa, ang mas madalas na masarap na pag-usapan yung magkakaibigan, ang pag-uusap tungkol sa sabong, tungkol sa drugs, tungkol sa mga bagay ng kalayawan sa lupa, yun namang mga negosyante tungkol sa negosyo, at sa marami pang mga areas ng buhay. Pero ang isang nakakalimutan yata ng mga tao, mga kababayan, yung mag-usap-usap tayo ukol sa Diyos, tayong magkakaiba ang paniniwala. Kasi sigurado po sa ating panahon, maraming maling paniniwala. Yun pinagpaulan ng Panginoong Jesus na maraming lilitaw na mga bulaang propeta, ililigaw ang marami. Ayun ang sabi doon sa 24:4 hanggang 5 ng Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami.
Merong panahon na sinabi ni Kristo yan, 2,000 taon na nakakalipas. At ngayon po, nakikita natin yung katuparan. Marami talagang nangangaral tungkol sa Kristo. Magkakaiba ang aspeto, may magkakaibang mga intensyon, merong nangangaral dahil sa pera, merong nangangaral dahil sa kampi-kampi, merong nangangaral, nagninegosyo ng salita ng Diyos. Maraming mga bulaang propetang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya nakakatiyak tayo sa ating panahon, maraming mali na mga relihiyon. Pero kung mag-uusap-usap tayo kahit ano pang relihiyon ang kinaroroonan natin, ang sabi ng Diyos, yung mga natatakot sa Panginoon, pag nag-usap-usap yun, nagkakaroon yun ng magandang resulta. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Tayo ay matatamo, magkakamit ng pabor, ng pagiging sa Diyos kung sa pag-uusap-usap natin, maintindihan natin yung talagang katotohanan ng Diyos. Kasi, gaya ng sabi ko nga, marami pong panluloko ngayon. Sabi ni Kristo, ililigaw ang marami. Dapat mag-usap-usap talaga tayo. Salamat po sa inyong pagdalo na ang layunin po namin ay makipag-usap sa inyo tungkol sa mga salita ng Diyos sa Biblia. At umpisahan na natin, kapatid na Daniel. Opo, umpisahan natin agad at puntahan natin ang lugar ng Doha, Qatar. Nandun si kapatid na Andy Perlada kasama na ating mga panahon. Doha, Qatar, go ahead please. Kapatid na Daniel at kapatid na Eli, salamat po sa Panginoon. Ang magtatanong po rito sa Doha, Qatar ay si Mr. Isaac Ronas, isa po siyang Baptist. Ang katanungan ko po, bago namatay si Kristo, may sinabi po siyang, Ama, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit niya po yan nasabi? At sino po ba ang dapat sambahin? Si Jesucristo po ba o ang Diyos Ama? Kapatid, ang Kristo, kung hindi natin maiintindihan, meron siyang mga ginagampanang papel nung nandito siya sa lupa. Miski noong panahon pa na hinuhulaan yung kanyang pagparito sa lupa, may mga nakasulat na siyang mga gagampanan na magiging para siyang ganon. Doon sa 22:16 ng awit, ganito nakasulat doon. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Sabi ng hula, niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Puro masasama yung nakapaligid sa kanya sa tiempong ito. Anong ginawa? Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ayan. Tapos, itutuloy natin sa 18. Kinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Yung kanyang damit, hinapak nila by force. Tapos pinagsapalaran ng wika nila, pinagsugalan yung aking kasuotan. Alam natin si Kristo yan Binutasan ng paa at kamay kasi pinako siya sa krus. Tapos yung kanyang damit, hinapak, pinagsugalan ng mga sundalo. 4 yung sundalo, para wag mahati-hati yung damit. Kasi isang uri ng damit yun na espesyal na ginawa ng mga unang Kristiyano para sa Panginoong Hesus. Wala yung tahi Kaya pagka pinaghati-hati mo, hindi pakikinabangan. Buo kasi yun Basahin natin ang 19:23 ng 1. Ang mga kawal nga ng si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kaniyang mga kasuutan at pinag-apat na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi, at gayon din naman ang tunika, at ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. Nangagsangusapan nga sila,
Huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaran kung makapapakanino upang matupad ang kasulatan na nagsasabi, binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan at ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran. Yan, natupad yan kay Kristo. Ngayon, sabi niya, binutasan nila ang aking paa, ang aking kamay, hinapak nila yung kasuotan ko, kanilang pinagsapalaran. Sino yan? Doon sa 22:6, diyan pa rin sa awit, sa mismong kapitulo. Ngunit ako'y uod at hindi tao, dumahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Ayon, ako ang wika'y uod at hindi tao. Dinuwahagi sa mga tao, hinamak ng bayan. Ibig sabihin sa tiempo na yan, para siyang uod. Alam niyo yung uod, simboliko ng isang bagay na kasuklam-suklam. Nakakadiri yung uod. Nakakadiri. Para lang yung libingan, ang sabi ng Kristo, sa labas maputi, pero sa loob ay kasuklam-suklam sapagkat puno ng mga uod. No? Ibig sabihin yung uod, parang isang bagay na walang kahala-halaga, kinukutya, parang pinandidirihan. Isang panahon ng buhay niya, tinrato siya na parang uod nung siya'y ipinako sa krus. Kapatid. Ngayon, bakit ko sinasabi ito sa iyo? Anong kaugnayan nito dun sa iyong tanong na Ama, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo kasi, maraming papel si Kristo na kinakatawan. Isang panahon para siyang uod na kinasusuklaman. Isang panahon ay para siyang isang kriminal doon sa 8:40 ng Juan. Ganito naman ang pangyayari roon. Datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon, nung tiyempo na yon, sabi niya, ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin. Nagsasabi lang naman ako sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Gusto siyang patayin ng mga Hudyo na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Nabasa ko katao kung nabasa ko naman uod. Ibig ba sabihin, uod na si Kristo? Kung nabasa mong tao, tao na talaga siya. Sabi sa Biblia, kaya niya sinabing taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Kasi doon sa 1:14 ng Juan, ang nakasulat, at nagkatawang tao ang verbo. ang tao yung katawan, nagkatawang tao ang verbo. Parang ang lalaki nagdamit babae. Ang tingin mo babae, pero hubaran mo at lalaki yun. Kasi nagdamit babae. Para rin yung salitang nagkatawang tao. Hindi naman tao yun Wala pang tao, umiiral na yon, anak ng Diyos yun. Nagkatawang tao. Hindi nila kinukonsider yung salitang nagkatawang tao. At sa ibang talata ng Biblia, meron pang sinasabi siya'y nag-anyong tao. No? Nakitulad sa tao. Basahin natin ang 2:5 ng Pilipos. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yun, maliwanag, Siya'y nasa anyong Diyos na umpisa in the form of God. Who being in the form